Okay, game na. Pag-usapan natin to. Ngayon, may isang napaka-powerful na konsepto na pwedeng, alam yon, totally baguhin kung paano mo tinitingnan yung sarili mong isip. Ito yung paraan para makuha mo ulit yung manibela, para hindi ka na lang laging naka-autopilot. Pero teka muna, naitanong mo ba na to sa sarili mo? Yung seryosong tanong na, bakit nga ba ganito ako mag-isip? Kasi, alam mo, dito talaga nagsisimula ang lahat. Yung isang simpleng tanong na yan yung susi. Yung pinto papasok sa mas malalim na pagkakilala sa sarili mo. Kasi aminin natin, karamihan sa atin parang naka-autopilot lang, di ba? Isipin mo yung routine, gising, kuha ng phone, scroll, trabaho, kain, react lang sa kung ano man ang mangyari, tapos tulog. Tapos boom, ulit na namang bukas. Minsan, hindi na natin napapansin na lumilipas na lang yung mga araw na hindi man lang tayo humihinto para tanungin, teka, ano ba talagang nangyayari dito sa loob ng isip ko? Well, dito na ngayon papasok yung solusyon sa pagiging naka-autopilot. At may pangalan yan, metacognition. Medyo technical pakinggan pero simple lang yan. Ito yung sining at siyensya ng pag-iisip tungkol sa sarili mong pag-iisip. Sa pinakasimpleng salita, ito yung kakayahan mong mapansin kung ano yung mga tumatakbo sa isip mo. Halimbawa, yung moment na nag-aalala ka, tapos bigla mong nasabi sa sarili mo, uy, teka, nag-overthink na naman ako. Yun na yun. Yun mismo ang metacognition in action. O diba, baka ginagawa mo na pala nang hindi mo namamalayan. Para mas madaling maintindihan, isipin mo na lang yung player at yung coach sa isang laro. Yung player, nasa loob siya ng court, di ba? Takbo dito, takbo doon, react lang ng react sa bawat galaw. Pero yung coach, nasa labas siya. Kalmado, nakikita niya yung buong picture, yung strategy. Ang metacognition, yan yung pagkakataon na ikaw pareho. Ikaw yung naglalaro, pero at the same time, ikaw din yung coach na gumagabay sa sarili mo. At ito pa, isa pang powerful na image. Kung walang metacognition, yung isip mo parang EDSA sa rush hour, na walang traffic lights. Grabe, di ba? Ang gulo, salpukan yung mga iniisip mo, nakaka-stress, super overwhelming. Pero kapag may metacognition ka, para kang binigyan ng stoplight. Pwede mong sabihin, sandali, yung isip na yan, red light muna. O kaya, uy, itong magandang idea na to, green light, go! Ikaw na yung traffic enforcer ng sarili mong isip. Okay, so baka isipin mo, bakit ba ang laki-laking issue nito? Bakit mahalaga to? Simple lang, pero napakalalim. Kasi yung kalidad ng buhay mo ay direktang refleksyon ng kalidad ng mga iniisip mo. Uulitin ko, ano man ang kalidad ng nasa isip mo, yun ang magiging kalidad ng buhay mo. At ito yung mind-blowing part. Karamihan sa mga iniisip natin, hindi pala talaga atin. Parang mga minana lang natin. 'Di ba? Mga lumang gawi mula sa pamilya, mga paniniwala na hindi na natin tinanong kung totoo pa ba, mga takot na siguro nung bata pa tayo, valid, pero ngayon hindi na. Basta na lang natin tinanggap na, ganito talaga to. So anong mangyayari kapag sinimulan mo ng gawin to? Grabe ang laki ng pagbabago. Una, makakawala ka sa pagiging autopilot. Pangalawa, mahuhuli mo agad yung mga nega-thoughts bago pa sila maging monster sa isip mo. Pangatlo, mas magiging matalino yung mga desisyon mo kasi alam mo na kung ano yung totoo versus haka-haka lang. At syempre, mas bibilis kang matuto. Pero alam mo kung ano yung pinaka-the best na resulta? Yung tiwala mo sa sarili. Yung deep-seated trust na, kaya ko to. Ako ang may hawak sa isip ko. Okay, tama na muna sa teorya. Gawin nating practical. Paano ba to nangyayari sa totoong buhay? At higit sa lahat, paano ka pwedeng magsimula ngayong din? Mag-share ako ng personal na kwento. May time na tambak ako ng trabaho as in sobrang overwhelming. At ang boses sa isip ko paulit-ulit sinasabi, hindi mo to kaya, palpak ka talaga, mauubusan ka ng lakas. Para siyang sirang palaka, alam mo yun? At habang pinapakinggan ko yung boses na yun, lalo akong nangihina, lalo akong nawawalan ng gana. Hanggang isang araw, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, huminto lang ako. Huminga ng malalim, at tinanong ko yung sarili ko, teka, ano ba talaga yung iniisip ko? Exactly. Yung simpleng pag-pause na yon, yun ang nagbago ng lahat? At doon ko na-realize, biglang luminaw lahat. Hindi pala to facts. Mga takot lang pala to. Isang masamang habit ng isip ko. Tinanong ko sarili ko, saan ang ebidensya na palpak ako? Wala.
At sa moment na yun, naramdaman ko na may kapangyarihan ako, yung kapangyarihang pumili ng ibang iisipin. So paano ka magsisimula? Heto, 5 simpleng tools na pwede mong gamitin. Una, pause and label. Huminto ka lang at pangalanan mo yung nararamdaman mo. Ito pala'y pag-aalala o ito pala'y pagdududa. Pangalawa, tanungin mo yan. Totoo ba to? Nakakatulong ba to sa akin? Pangatlo, i-journal mo. Isulat mo para makita mo siya ng malinaw sa papel. Pang-apat, yung friend test. Kung kaibigan mo ang nagsasabi niyan sa sarili niya, anong ipapayo mo? At panglima, mag-set ka ng mga checkpoint sa araw mo, umaga, tanghali, gabi, para lang mag-check-in sa isip mo. At kung gusto mo talaga ng guided start, heto, subukan mo tong 7-day Metacognition Challenge. Para siyang training program para sa isip mo. Araw-araw, may isang maliit na gawain, mula sa pagsusulat lang ng isang negatibong isip sa day 1 hanggang sa isang full-day thought audit sa day 7. Kung seryoso ka, i-pause mo to at tingnan mo. Okay, ngayon dadalhin kita sa pinakamalalim at pinakamahalagang ideya sa lahat ng pinag-usapan natin. Ito yung ultimate perspective shift na kayang ibigay ng metacognition. Pero, isang mahalagang paalala muna. Hindi ito tungkol sa pagpipigil o pagsusupil ng emosyon ha. Hindi masamang magalit, malungkot o matakot. Ang goal dito ay mapansin sila. Napapansin ko na umiinit ang ulo ko. Yung pagpansin na yon, nagbibigay sa'yo ng espasyo, yung ilang segundo bago ka sumabog o mag-react. At heto na yung punchline. Yung katotohanan na sana ay baunin mo. Ikaw ay hindi ang iyong mga iniisip. Hayaan mong mag-sink in yan. Ikaw ay hiwalay sa mga tumatakbo sa isip mo. Para mas maintindihan, isipin mo to. Yung mga iniisip mo, para lang silang mga ulap. Minsan madilim at mabigat, minsan naman puti at magaan. Pero anong ginagawa ng ulap? Dumadaan lang sila. Hindi sila permanente. At ikaw? Ikaw ang langit, malawak, matatag. Nandyan ka lang habang pinapanood mong dumaan ang mga ulap. Kaya sa huli, yung totoong regalo ng metacognition ay hindi yung magkaroon ng isip na laging masaya at walang problema. Imposible yon, tao tayo eh. Ang tunay na regalo ay kalayaan. Yung kalayaang pumili. Pumili kung anong isip ang papaniwalaan mo, kung anong isip ang papakawalan mo, at kung saan mo gustong dalhin ang atensyon mo. Kaya iiwan ko sa'yo itong tanong. Sa araw-araw mo, ikaw ba ang nagmamasid sa mga iniisip mo? O ang mga iniisip mo pa rin ba ang nagkokontrol sa'yo? Ang sagot mo sa tanong na yan ang magdidikta ng level ng kalayaan mo.